Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Nang ilipat ni Marites ang libing ni Santino sa bagong lugar, bumigat ang hangin sa pamilya. Hindi lang luha o salita, kundi sa bawat hakbang, bawat hinga, bawat bulong, nanatili ang takot. Takot na muling sumabog ang matagal ng kinimkim na galit ni Tanggol. Tahimik na nakatayo si Tanggol. Nakapako ang kanyang mga mata sa kabaong ni Santino. Hindi niya matanggal ang tingin sa malamig na mukha ng kapatid. Dating puno ng pangarap, ngayoy walang buhay. Para bang bangungot na ayaw niyang paniwalaan, ngunit hinila siya ng realidad. Napuno ng pait ang kanyang puso. Kasabay ng pait, bumalik ang alaala ng kanilang kabataan. Mga pangarap na sabay nilang binuo, hirap at saya na sabay nilang hinarap. Naalala niya ang pangakong ginawa, na poprotektahan ang kapatid anuman ang mangyari. Ngunit naputol ang pangakong iyon. Naputol ng ibunyag ni Mando ang katotohanan, na si Rigor, minsang haligi ng kapangyarihan, ang siyang bumaril at pumatay sa sariling anak. Ang katotohanang iyon ay parang patalim, paulit-ulit na tumutusok sa puso ni Tanggol. Wala nang puwang para sa kapatawaran. Hindi lang buhay ni Santino ang kinuha ni Rigor, kundi pati dangal ng kanilang pamilya ay nilugmok sa putik. Sa bawat hinga, naramdaman ni Tanggol ang naglalagablab na galit. Hindi siya matahimik, hindi siya makatulog. At sa bawat sandali, lalong tumitibay ang kanyang panata. Darating ang araw, hindi ngayon, hindi bukas. Ngunit darating ang oras na pagbabayaran ni Rigor ang lahat ng kanyang krimen. Habang durog ang pamilya sa dalamhati, sinubukan ni Marites na pakalmahin ang lahat. Inayos niya ang paglilipat ng libing. Umaasang ang bagong lugar ay magdadala ng kapayapaan. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang takot. Alam niyang hindi pa ito ang wakas. Hindi sa libing, hindi sa pagluluksa. Paparating ang unos, at ang pangalan ng unos na iyon ay Rigor. Dumating ang sandaling kinatatakutan. Nabuwag ang katahimikan sa pagdating ni Rigor. Ang kanyang presensya ay parang madilim na anino. Nagdadala ng galit at matagal ng puot. Nang makita ang puntod ni Santino, kumulo ang kanyang dugo. Sa kanyang mga mata, iisa lang ang salarin. Si Tanggol. Mayabang. Walang takot, lumapit siya sa bahay. Sa bawat hakbang, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang layunin. Isa lang ang kanyang pakay. Patayin si Tanggol, ang anak na minsan niyang pinalaki sa sariling mga kamay. Wala nang hangganan ang galit ni Rigor. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Nagkagulo ang mga tao, nagsitakbuhan. May pumigil, may nagmakaawa, may umiyak. Ngunit walang nakapigil sa kanyang nagngangalit na galit. Ang sandali ng pagluluksa, ang kabanalan ng libing, wala nang halaga sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya. Dapat magdusa si Tanggol, dapat madurog. Sa bawat sigaw, bawat tulak, lalo pang tumindi ang tensyon. Kita sa mga mata ng tao ang takot. May umatras, may natigilan, ngunit lahat ramdam, mauuwi ito sa trahedya. Sa loob, narinig ni Tanggol ang kaguluhan. Paulit-ulit na tinatawag ni Rigor ang kanyang pangalan, puno ng galit. At doon nagpasya si Tanggol. Tama na. Hindi niya hahayaang lapastanganin ang libing ng kapatid. Lumabas siya sa pinto. Pagbukas ng pinto, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil ang oras. Matatag na nakatayo si Tanggol, mabigat ang dibdib sa dalamhati at galit. Si Rigor, naglalagablab sa kayabangan. Sa paligid, katahimikan, mas mabigat, mas nakakasakal kaysa anumang ingay. Sa mga mata ni Tanggol, bakas ang sakit at paninindigan. Sa mga mata ni Rigor, naglalagablab na puot at kayabangan. Mabagal na lumapit si Tanggol, bawat hakbang puno ng alaala ng mga pangarap ni Santino, ng mga hindi natupad na pag-asa.
At sa sandaling iyon, alam niya, hindi lang ito paghihiganti. Eto'y panawagan ng hustisya. Nagngit-ngit si Rigor. Lumayo ka. Hindi mo lugar ito. Ngumiti si Tanggol, malamig. Ito ang lugar ko. Narito ang kapatid ko, ang anak na pinatay mo. Parang kidlat ang mga salita. Lalong nag-apoy ang galit ni Rigor. Ako ang batas, sigaw niya. At kaya kong durugin kahit sino, pati ikaw. Lumapit si Tanggol. Mariin ang tinig, walang takot. Kung ikaw ang batas, ako ang hustisyang matagal mong iniiwasan. Sa sandaling iyon, alam ng lahat. Wala nang balikan. Hindi na ito simpleng alitan. Ito'y hustisya laban sa kasakiman ng kapangyarihan. Ang banggaan ni Natanggol at Rigor ay nagbabadyang pagsabog kung saan matutukoy kung aling katotohanan ang mananatili at aling kasinungalingan ang guguho. Biglang hinawakan ni Rigor ang baril sa kanyang baywang. Huminto ang lahat ng hininga. Rigor, tama na, sigaw ni Marites. Luhaan. Maawa ka, may bangkay dito. Ngunit hindi na nakikinig si Rigor. Sa kanyang mga mata, si Tanggol lang ang nakikita. Puno ng galit, puno ng pagsisising ayaw niyang aminin. Kung wala ka, buhay pa ang lahat, sigaw niya. Mabilis na itinaas ni Tanggol ang kamay, hindi para umatake, kundi para ipakita na hindi siya natatakot. Mariin ang tinig. Kung may konsensya ka, barilin mo ako rito, sa harap ng kabaong ng anak mo. Napatigil si Rigor. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Lalong bumigat ang katahimikan. Ang kabaong ni Santino ay nakatayo bilang tahimik na saksi sa lahat ng kasalanan, lahat ng kasinungalingan, lahat ng dugo. Biglang lumapit si Mando, pumagidna sa kanila. Malakas ang tinig. Kung gusto mong pumatay, ako na lang. Huwag si Tanggol. Tama na. Muling sumiklab ang kaguluhan. May sumigaw ng tulong, may tumawag ng pulis. Umabot sa sukdulan ang tensyon. Isang maling galaw at malulunod sa dugo ang buong libing. Nakatayo si Tanggol sa gitna, hindi inaalis ang tingin kay Rigor. Sa mababang tinig sinabi niya, hindi dito matatapos. Hindi sa sigaw, hindi sa baril. Lumapit pa siya. Bumulong. Tandaan mo, darating ang araw ng pagsagot at wala kang matatakasan. Mabagal na ibinaba ni Rigor ang kamay, bumalik ang baril sa kanyang baywang. Ngunit tumalim ang kanyang mga mata sa galit. Hindi pa ito ang wakas. Simula pa lamang. Nagkawatak-watak ang mga tao. May naupo sa kalsada. May umiyak ng malakas. May tahimik na nanalangin. Umaasang hindi na muling mangyayari ang ganitong madugong eksena. Sa loob, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Mabagal na naglakad si Tanggol pabalik sa silid. Mabigat ang dibdib na parang bato. Lumapit siya sa kabaong ni Santino. Marahan niyang ipinatong ang kamay, para bang humihingi ng tawad. Mahina niyang bulong. Patawarin mo ako, kapatid. Hindi kita na ipagtanggol. Ngunit nangangako ako. Hindi masasayang ang iyong kamatayan. Sa kanyang likuran, tahimik na umiiyak si Marites. Wala siyang sinabi. Alam niyang nakatakda na ang landas ni Tanggol. Lumapit din si Mando. Mabigat ang bawat hakbang. Alam mong hindi titigil si Rigor. Mas magiging mapanganib siya. Tumango si Tanggol. Alam ko, sagot niya. At handa ako. Gabing iyon, habang nagbabantay ang iba sa libing, mag-isa si Tanggol sa isang sulok. Madilim ang kanyang mga mata, ngunit malinaw ang kanyang isip sa mga plano. Hindi na sapat ang galit at tapang. Ngayon, magsisimula ang tunay na laban. Alam ni Tanggol na hindi sapat ang galit at tapang. Kailangan niya ng katotohanan, ebidensya, at mga kakampi na hindi matitinag sa kapangyarihan o pananakot ni Rigor. Samantala, sa isang madilim na sulok sa labas ng lungsod, nag-iisa si Rigor. Baso ng alak ang hawak, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa takot, kundi sa galit
at sa pagsubok na lunurin ang konsensya. Paulit-ulit niyang bulong, kasalanan lahat ni Tanggol. Biglang tumunog ang telepono. Isang pamilyar na tinig ang nagsabi, "Kumilos ka na. Kapag nagtagal, ikaw ang unang mahuhulog." Pumikit si Rigor. "Hindi pa tapos." Mariin niyang sagot. "Sisiguraduhin kong ako ang huling nakatayo." Kinabukasan, sa libing ni Santino, kumalat ang isang lihim. Unay bulungan, hanggang sa malinaw. Ibinunyag na may tinagong dokumento si Rigor, mga record at ebidensya na kayang alisin siya bilang hepe ng pulisya. Agad na lumapit si Tanggol kay Mando. "Nasaan?" tanong niya. Sagot ni Mando, "May gustong makipagkita, ngunit delikado. Isang pagkakamali, hindi lang ikaw, lahat mawawala." Huminga ng malalim si Tanggol. "Kung may pagkakataon na ilantad ang katotohanan, kahit kapalit ang buhay ko, tatanggapin ko." Nakatayo sa harap ng kabaong ni Santino, hindi na umiyak si Tanggol. Hindi na siya nanginig. Mahina niyang bulong, "Mula na ngayon, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago." Sa katahimikan ng pagluluksa, sa pagitan ng kandila at panalangin, isinilang ang mas malaking laban, katotohanan laban sa kapangyarihan, hustisya laban sa takot. Dumating ang sandaling matagal nang hinihintay ni Tanggol. Hindi ito bunga ng ambisyon, kundi ng taon ng pagtatago, ng pakikipaglaban sa takot at pagdududa. Sa isang tahimik na silid, sa mabigat na hangin, nilagdaan ni Tanggol ang dokumento na nagpapatunay na siya ang lehitimong mayor ng Maynila. Bawat letra ay hindi lang pirma, kundi panata. Para sa sarili, para sa bayan. Sa kanyang likuran nakatayo si Commissioner Medina, tahimik ngunit mapagbantay. Sa kanyang tabi si Congressman Mujica, may dalang pag-asa at pagod sa mga mata. Matapos ang napakaraming pakikibaka, alam nilang hindi na mapipigilan ang plano ni Tanggol. Ngunit alam din ni Tanggol, walang tagumpay na walang kapalit. Sa mga nakaraang araw, walang tigil ang panggigipit ng mga gerero at kanilang mga kakampi. Kahit gaano siya magtago, natutuntun siya. Ngunit hindi nawasak ang kanyang paniniwala na sa huli, mananaig ang katotohanan. Sa wakas, hayagang inanunsyo ni Commissioner Medina ang katotohanan. Malinaw, direkta. Idineklara niya kung sino ang tunay na nanalo, kung sino ang tunay na mayor. Kumalat ang balita. Isa-isa, nagmulat ang mga mata ng tao. Alam ng lahat. Si Tanggol ang lehitimong nagwagi. Ngunit hindi madaling alisin ang mga gerero sa kapangyarihan. Kinailangan ng masusing investigasyon, matapang na pangangalap ng ebidensya, matibay na paninindigan. Hakbang-hakbang, lumitaw ang katotohanan. Hayagan at sinadya nilang niloko ang halalan. Bunga nito, mabibigat na kaso ang isinampa laban sa kanila. Hindi lang pang-aabuso ng kapangyarihan, hindi lang katiwalian sa paggamit ng pulisya, kundi pati ang krimen ng pagsira sa integridad ng komisyon sa halalan. Nilason nila ang institusyong dapat nagpoprotekta sa tinig ng bayan. Para kay Tanggol, malinaw ang isang bagay, hindi na pangarap ang hustisya. Naibunyag na ang katotohanan at nagsimula na ang tunay na laban. Hindi na makakatakas ang mga gerero. Hahatulan ang kanilang mga krimen at hindi sila makakaligtas sa parusa ng batas. Mismong gobyerno na ang nakatindig laban sa kanila at wala ng puwang para sa pagtakas. Sa gitna nito, tinawagan ni Congressman Mujica si Commissioner Medina. Doon nabunyag ang kanilang personal na ugnayan. Minsan silang nag-aral ng magkasama. Sa maikling pag-uusap, tinanong ni Medina ang kalagayan ni Mujica. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Mujica na siya'y kakampi ni Tanggol at kinikilala siyang lehitimong mayor. Sa sandaling iyon, mariing idineklara ni Commissioner Medina. Dumating na ang oras. Dumating na ang oras para iluklok si Tanggol sa City Hall. Napuno ng kagalakan si Mujica. Ang kanyang tinig ay may dalang pasasalamat at pagod na sa wakas ay nagbunga. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Commissioner Medina.
Matapos ang napakaraming pagsubok, nagsisimula ng magbunga ang kanilang sakripisyo. Nagbigay ng malinaw na utos si Medina, dalhin agad si Tanggol sa City Hall. Handa na ang lahat. At para sa mga gerero, wala nang puwang sa City Hall ng Maynila. Ngunit sa kabilang panig, hindi pa sumusuko ang mga gerero. Patuloy na nagbabalak sina Jackie at Roberto, mariing nanunumpa na hindi sila basta susuko. Naniniwala si Roberto na kahit wala na si Olivia, makakaligtas siya. Ngunit malinaw ang katotohanan, siya ang utak ng pandaraya. At para doon, hindi siya makakatakas sa kulungan. Bilang bahagi ng mga gerero, kailangan din nilang managot. Sa loob ng City Hall, naghihintay si Commissioner Medina sa pagdating ni Tanggol. Mabilis na tumawag si Mujica kay Tanggol. Noon, nagtatago pa si Tanggol at ang kanyang mga kasama, kabilang si Ramon Montenegro, paikot-ikot sa Maynila, maingat. Minsan, nagpapahinga sa loob ng kotse. Diretso siyang pinaalalahanan ni Mujica, kailangan na niyang pumunta sa City Hall. Naghihintay si Commissioner Medina. Kailangang maupo si Tanggol upang muling tumibay ang kanilang panig. Mag-isa siyang naglakad patungong City Hall. Hindi niya isinama si Ramon o ang iba pa. Ayaw niyang madamay sila. Tahimik niyang sinabi sa mga manatili sa kotse. Nakasumbrero, nakayuko ang mukha, tinago ang pagkakakilanlan. Pumasok siya sa City Hall. Mabigat ang dibdib, ngunit matatag ang isip. Sa labas, naghihintay sina Mujica at Commissioner Medina. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Tanggol. Agad siyang nakilala ni Medina at mainit na tinanggap. Tahimik na nagmamasid ang ilang pulis. Alam ni Tanggol, hindi lahat ng pulis ay tiwali. Hindi tulad ni Rigor at ng kanyang bulag na mga tauhan, marami pa ring tapat at marangal. Sa pagdating ni Tanggol, hindi maitago ni Medina ang pasasalamat. Mabilis na naisakatuparan ang panunumpa. Kuna ng larawan, lagda sa dokumento. Opisyal na patunay na si Tanggol na ang mayor. Nakangiti si Mujica, puno ng kagalakan. Tahimik nilang nasaksihan ang sandaling matagal nilang ipinaglaban. Sa wakas, pinigkas ni Mujica ang mga salitang inaabangan. Ganap ng mayor si Tanggol. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, nagbunga na. Ngunit malinaw kay Tanggol, hindi pa ito ang wakas. Marami pang dapat ayusin. Kailangang ibalik ang tiwala. Kailangang paghilumin ang sugat ng pandaraya at karahasan. Malayo pa ang laban. Pumasok si Tanggol sa City Hall, puno ng pananabik sa dibdib ngunit matatag ang isip. Sa labas, naghihintay sina Congressman Mujica at Commissioner Medina. Pagdating ni Tanggol, agad siyang nakilala ni Medina at malugod na tinanggap. Tahimik na nagmamasid ang ilang pulis. Alam ni Tanggol, hindi lahat ay masama. Maliwanag ang pasasalamat ni Medina. Mabilis na naisakatuparan ang panunumpa. Kunan ng larawan, lagda sa dokumento. Opisyal na patunay na si Tanggol na ang mayor. Nagningning ang mukha ni Mujica sa tuwa. Tahimik nilang nasaksihan ang katuparan ng kanilang pakikibaka. Sa huli, mariin niyang idineklara. Ganap ng mayor si Tanggol. Nagbunga na ang mga sakripisyo. Ngunit alam ni Tanggol, simula pa lamang ito. Marami pang kailangang gawin. Unti-unti, ang ilang dating kakampi ng mga gerero ay lumapit sa kanya. May alinlangan, ngunit may pag-asa sa bagong simula. Samantala, tuluyang gumuho ang mga gerero. Inutusan ni Tanggol ang kanilang agarang pag-aresto, kabilang si Rigor. Nagsulputan ang mga kaso laban sa kanila. Pandarayang elektoral, pang-aabuso ng kapangyarihan, paglabag sa batas, at karahasan laban sa mga nagpoprotesta. Sa bawat hakbang, ramdam ni Tanggol ang bigat ng responsibilidad. Mabigat, mabagal, ngunit matatag. Alam niya, ang hustisya ay kailangang ipaglaban, gaano man kahirap. Matapos ang panunumpa, bumigat ang City Hall. Walang palakpakan, walang kasayahan,
Tanging mabigat na katahimikan para bang sinasabi na ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Umupo si Tanggol sa upuang minsang pinamunuan ng kasinungalingan. Ramdam niya ang lamig ng silya, bigat ng mesa, at presyo ng mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang nagmamasid, nagdududa, ngunit umaasa. Sa sandaling iyon, hindi siya ngumiti, hindi nagpakita ng tuwa. Mabagal siyang huminga, alam niyang bawat hinga ay simbolo ng responsibilidad. Pumasok si Commissioner Medina. Matatag ang tindig, ngunit bakas ang pagod sa mga mata. Inilapag niya ang makapal na folder sa mesa. Isa-isang dokumento, pekeng kontrata, nakaw na pondo, mga utos na naghasik ng takot at karahasan sa lansangan. Sa harap ni Tanggol nakalatag ang katotohanan. Simula pa lamang ito. Ngayon magsisimula ang tunay na laban. Tahimik si Tanggol sa ilang sandali. Isa-isang binuklat ang mga pahina. Bawat papel ay may kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang numero o lagda, kundi buhay ng tao, mga pangarap na durog. Mahina ang tinig ni Medina. Hindi ito madaling ayusin. Marami pa itong sanga. Tumango si Tanggol. Alam ko, sagot niya. Ngunit kailangan nating simulan. Ngayon, sa labas ng City Hall, dahan-dahang nagtipon ang mga tao. May alinlangan, may galit pa, may nanginginig sa takot na muling mabigo ang mga pangako. Kumalat ang balita, opisyal nang nakaupo si Tanggol. Bulungan ang sumunod. Magbabago nga ba ang lahat? Sa madilim na sulok ng lungsod, tahimik na nakaupo si Roberto. Telepono sa kamay, nanginginig ang mga daliri. Sunod-sunod ang mensahe. May umaalis, may tumatahimik. Isa-isang nagsasara ang mga pintong dati bukas sa kanya. Hindi pa tapos? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagwawakas na ang kanyang panahon. Samantala, nagmamadaling nag-empake si Jackie. Hindi niya alam kung saan pupunta. Alam lang niya, wala na siyang kakampi. Naglaho ang mga pangako ng gerero kasabay ng kanilang kapangyarihan. Bawat hakbang niya'y may dalang takot na matagal niyang itinago sa dilim. Sa City Hall, tinawag ni Tanggol ang mga natitirang opisyal. Hindi siya sumigaw, hindi nanakot. Sa halip, malinaw ang kanyang tinig. Hindi ko kayo pipilitin. Ngunit mula ngayon, malinaw ang linya. Walang puwang para sa pandaraya. Walang puwang para sa takot. Kung handa kayong maglingkod ng tapat, manatili. Kung hindi, umalis na ngayon. Nagkatinginan ang mga opisyal. May yumuko, may tahimik na lumabas. Sa bawat pag-alis, gumaan ang hangin sa silid. Sa labas, hinarap ni Tanggol ang mga tao. Walang mahabang talumpati, walang matatamis na pangako. Tanging matatag, seryoso, at tapat na titig. Hindi ko sasabihin na magiging madali. Marami ang dapat ayusin. Maraming hamon ang darating. Ngunit magsisimula tayo. Sama-sama. Walang palakpakan, walang hiyawan. Ngunit unti-unting nagliwanag ang ilang mga mata. Gumaan ang ilang balikat. Gabing iyon, mag-isa si Tanggol sa kanyang opisina. Nakatanaw sa bintana ng lungsod. Mga ilaw, mga tunog, walang katapusang galaw. Doon niya naunawaan ang tunay na bigat ng kanyang panunumpa. Hindi ito korona, hindi gantimpala. Ito'y krus na kailangang pasanin araw-araw. Sa dilim ng gabi, habang humihinga ang Maynila, naunawaan ni Tanggol. Ang kanyang panunumpa ay hindi wakas. Ito'y simula ng bagong digmaan. Isang digmaang mas tahimik, mas mahirap, mas mapanganib.